buwan nang mapaslang ang dating consultant ng Philippine Sports Commission na si Ricardo Ding Cruz sa loob ng parking lot ng PriceSmart sa Congressional Avenue. Nabaril at napatay si Ding na mga hindi kilalang salarin at tinangay ang kanyang sasakyan. Maraming mga biktimang tulad ni Ding na kasalukuyang nakakalimutan at natatabunan na lang sa mga blatter ng pulisya. Patuloy ang pagdurusa ng mga pamilyang naiwan ng mga biktima. Bakas dito ang poot at galit. Subalit, hangad pa rin nila na malulutas ang krimen at makakamit pa rin nila ang hustisya. Palagay ko naman merong nakakita nung nangyaring yun. And syempre, naiintindihan ko naman kung baka may natatakot or ano, or kaya ayaw nilang magsalita. I'm sure naman na kung lalabas sila at tutulong sa kasong ito, kahit paano naman may mabibigyan naman sila ng proteksyon, di ba? Hindi naman natin lalagay sa in danger yung mga lives nila. Ang hinihingi lang namin matulungan kami para magkaroon na ng closure itong kaso nito. Kasi hanggang hindi matatapos ito, kami pamilya ni Ding, hindi rin kami matatapos. Sa kaso ni Ding, isang batang konsehal ng Quezon City ang nagka-interes, si Joseph Wico, upang tingnan ang pananagutan ng PriceSmart. Dito, napagalaman ng bitag na may suspect na ang Central Police District. Do you believe na ito yung tao? It's too early to say, pero parang Para sa'yo? para sa akin kasi Ang tingin mo? he's 5'6", But hey, 5'6", malaki ba? Posible na tao. 128 pounds. Yung nakakita sa kanya ng pagbaba ng sasakyan, sabi lalaking maputi. Ayon kay Councilor Wico, naiwasan sana ang insidente kung naging mahigpit ang seguridad ng PriceSmart. This could have been prevented if PriceSmart gave more security to the parking lot, because that's still their vicinity. It's maraming security lapses at saka hindi masyado yung standard operating procedure hindi nasunod ng mabuti. Dito, nagka-interes ang bitag base sa isang pinaghihinalaang suspect na ex-convict. Nahihirapan daw ang Central Police District na kunin ang fingerprint sa New Bilibid Prison. Kaya't dito, agad kumilos ang bitag upang umpisahan ang pagtutok sa kaso. Noong hapon din iyon, sunod na tinungo ng bitag ang criminal investigation sa Camp Karingal upang silipin ang isinagawa nilang investigasyon. Sir, yung iniwanan kasi yung sir. Ayun na rin sa binigyan description, sir. Description ng testigo, tsaka yung sir. Tsaka yung pinag-iwanan ng abandon na sakyan, sir. Doon banda sa lugar na... Napagalaman ng bitag na hindi makausar ng investigasyon dahil hindi may hambing ang fingerprint ng suspect sa fingerprint na nakuha sa sasakyan ni Ding Cruz. Sa kanilin mo rin. So, kung meron kayong lead nyo na fingerprint nito as against the fingerprint dun sa sasakyan, wala pang comparison or match? Sir, bali, ang goal kasi yung pag-ano nila, sir, Hindi, sa akin okay lang. May record to sa Muntinlupa, di ba? Alright, so ima-match na lang yung fingerprint nito, yung nandun sa Muntinlupa na hindi photocopy versus yung fingerprint na yung sa sakyan. This was given to, we were given a Xerox copy. Okay. The fingerprints that were lifted by my team are still with us. Alright. Now, as of now, I cannot give you a result yet because we still are coordinating with the Bureau of Prison. Alright. Because they don't like to lend us the original. This is ability that we could help you out because this is a crime and they have a suspect. You could help us. I could ask Corpus, that would be Ben Corpus, POG Corpus. He's one of my best guy for fingerprint. So tomorrow, huh? Okay. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Patungo ang bitag team kasama mga partiba ng scene of a crime operatives sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ito'y para suriin
sa ating paghambing yung fingerprint ng suspect nila na ex-convict doon sa naiwang fingerprint sa sasakyan ng biktimang si Ding Cruz. At doon malalaman natin pagdating natin sa Muntinlupa kung magna-match to see if this is we have the same the suspect. Kasama ang representative ng scene of the crime operative ng Central Police District. Tinungo ng grupo ng bitag ang New Bilibid Prison upang hiramin ang fingerprint chart ng suspect sa krimen. Gusto lang namin tumulong din sa SOCO, tumulong sa fingerprint natin sa suspect na Leon Videga. Parang match up. Hindi kayo ng officerante sa amin, sir. Kung sir, kasama namin. Para ma-match up? Kasi pagkatapos namin, babalik din namin, sir. Kanina ko ito dali ko, andito ba yung sipa? Sige po. Kinuha ko itong fingerprint niya, ito yung original sa amin. Tapos sinilip ko the same po. Ngayon, gagawin na lang natin, i-xerox nyo, and then I will certify na this is the fingerprint. Tapos, as of this day. Di ba pwede namin dito daw? Kasi ang kailangan ko namin kasi sa examination. Right. Hindi, ibabalik din namin pagkatapos namin. Kasi sir, dito lang ang mga expert nyo na, sigurado na dito. Hindi, kasi may nalift po kasi. Oo nga, yes, I know. Dito sa sulat nyo, na there is a lift. Oo, kailangan lang ano doon. Ano kaya kung kinuha nyo yun? Tapos, Marami po kasi doon na hindi namin kayang examine po dito. Yung sabihin, maraming fingerprint na niligted nyo. Opo. And then you will compare each one, gano'n? Yes. Pero yung talagang Sa pagkakakalang ayos na ang lahat, Eh sabi po nga sa akin, baka hindi ito aprobado, sir. Kasi Wala bang way na matawagan natin sa cellphone si Caracuan? Assistant ko define. Nakita lang kasi there's a crime here, masyado ng mga revelation. Ano mo kailangan dyan para hindi masasolve yung crime na since April 12, the request you send them a photocopy, which is not enough na para ma-determine yung problema. And besides, ex-convict yan. Para sa akin, may karapatan yan. But there's a suspect here na malapit dun sa situations, pangyayari ng crime, where he lives, iniwan sa sakyan, and he's the first possible ex-con na pwedeng makita. But the problem na, makikita sa TV na ang problema ay nasa sa inyo. Kasi kayo rin ang problema, kayo rin yung dahilan ng problema sa sistema. sir, may capacity. But now, what I'm saying, I'm now saying, for us to solve the problem, we call the director and we tell him exactly, hey, we have a problem here. dito makikita ang kawalan ng kooperasyon sa parte ng New Bilibid Prison. Pagdating sa opisina ni Director Ed Vinarao, nagtago ang kanyang secretary. Eto, ang bitag nandito na sa Bureau of Prison. Pinakikita namin, dokumentado ang lahat, ginawa na namin sa bitag, kasama ang scene of crime operatives. And then we have a problem here na parang hindi madesisyonan because we only need to find out kung accessible si Vinarao para mapag-usapan kung papayagan o hindi. Pero hindi, parang nagkakaroon ng cordon sanitaire, secretary ni hindi makausap. Talagang prison talaga ang estilo ng management. Pero natuntun din siya ng bitag sa kabilang kwarto. Kami na pumunta sa ganitong po sa bitag kasama kung scene of the crime operatives ng kampo namin. We're here for an official visit. Is there any way ma-contact niyo si Director Vinarao? What's the problem? That's a problem. Okay, maybe you can help us. I have here si PO3, okay, eto. Kaya kami lumakbay ng malayo pagkahapon pa. We're investigating a particular crime na nangyari sa Manila. This is way back in March. Now, there seemed to be a suspect as described sa police there, and then pagkakita mo na nakita. Happened to be ex-con. Yung ex-convict. Okay, now, yung ex-convict na yun lives in the vicinity where iniwan yung sasakyan. So, on that regard, we are now trying to find out kung yung fingerprint Matches with with the fingerprint of sasakyan. Evan Paya. Now, apparently, we have a problem because there's a record nagsasabi na baka hindi rin payagan
your protocol much more important to solving a crime? Are you talking about your bureaucracy versus solving a crime? What am I looking at? Sir, You sir, tell me as an I investigator. have already favorably endorsed your request. Who is now trying to stand on the way na parang he does not understand the nature ng mga pulis You na could just give us, if you could reach the director. Yun lang naman ang hinihingi ko Yeah, eh. Aaprubahan din naman pala ang dami pang satsat. Matapos naming makuhang fingerprint chart, agad tinungo ng grupo ng bitag ang crime laboratory ng Camp Crame. Sa tanggapan ni General Ernesto Belen, Director ng Crime Laboratory Service, agad inatasan ng kanyang mga tauhan upang magsagawa ng comparison sa fingerprint ng suspect at sa fingerprint na nakuha sa sasakyan ni Ding Cruz. Dito, nakita ng bitag ang makabagong teknolohiya sa pagsusuri ng fingerprint ng suspect. Ito yung tinatawag natin na automated fingerprint information system, which is a system that was donated to the Philippine National Police by the Japanese government through the Japanese International Cooperation Agency, the JICA. The system as it is right now, yung nakita natin kanina, has 17 units electronically entered dun sa system. Actually, ni-scan lang naman yun eh. Then papasok na siya sa computer. And that's where you go do matching from the two computers. Masusing isinagawang pagsusuri ng mga operatiba sa fingerprint upang matukoy kung match ang fingerprint ng suspect. Matapos ang halos isang oras na pagsusuri sa dalawang pares ng fingerprints, hindi tumugma ang fingerprint ng suspect sa mga nakuhang fingerprint sa sasakyan ni Ding Cruz. Alam naming marami pang matutuklasang kabulukan sa sistema ng pagbutas ng kaso. Patuloy na nakatutok ang bitag.